Magandang umaga po, madaling araw na po ngayon. So, nag-PM po sa akin si Mr. Dale po ng Region 7 Cebu. Gawan ko daw po ng reaction video po ang nangyari po dito sa LTO Cebu. So, nag-implement po sila lahat po ng aftermarket at modified muffler is in pound po, no? Ayun po ginawa po ng LTO Cebu. So, ito po includes po ng change in color and other in addition. The motor vehicle shall unauthorized modification of the standard be impounded and shall be manufactured. Sinasabi po dito, ito po yung mga nagsiset up. Bawal po yun. So, pasok po yan po sa modification. Kung ang motor mo ay sinetap mo, pinalitan mo ng aftermarket, pasok po yun sa impound concept. So, yun ang ano nila, no, sa sinusunod po nila na JAO 2014.01. So, yun po yung nakasaad po sa 4136. So, yung LTO Memorandum Circular 2020-2024 na hanggang 99 dB 2K hanggang 2,500 RPM is guide lang po yan, no, para sa private motor vehicle inspection center. So hindi po talaga siya dapat pala dinidibi na gagayang ginagawa ko po. So mali po yun. Guide lang po pala yon doon sa mga inspection center po. So lahat ng aftermarket na muffler ay i-impound po. Hindi na kailangan gamitan ng decibel meter, no? Ang reason po is illegal modification of whole motorcycle dahil nagpalit po ng aftermarket. Wala na po sa batas po, no, na hindi pala kailangan natin ng dB meter during apprehension. Mali po pala. The day the PMBIC kailangan mag-obligate po sila, obligado po silang magbigay ng certification na yung pipe ng motorista o rider ay pasado. Pag walang binigay ang emission center o testing center, no, mag-complain po DOTR. So regarding po dun, no, kailangan pala pag nagpa-test tayo sa mga PMPIC, kailangan po is, yun nga, dun papasok po yung decibel meter po na aparato, kailangan is 83 to 85 lang, no? Yun po nakasaad po sa 413 sample. Ito po nag-renew po tayo ng stock pipe po ng January. Tapos, nasira po siya ng February. Kailangan natin palitan. Yung muffler po, aftermarket, ang binili natin JBT. For example, ayun pong aftermarket po natin. Kailangan din po natin pumunta po ulit sa PMBIC to check po ulit kung papasa po itong aftermarket. Ngayon, bibigyan pa rin po kayo ng certification po ng PMBIC na pumasa po yun, yung aftermarket na binili nyo. So, kailangan yun po nakasaad po dun sa bibigay na certification sa inyo. Kaya inaayos po ito, no? So, siguro magkakaroon siguro ng pag-uusap po. Siyempre, naguguluhan din po talaga yung mga motorista o rider, no? Kagaya mo, ang first offense po niyan, no? Impound po 5,000 yan. Penalty. So, medyo mabigat-bigat po yan. Offense is 5K. Second offense po is 10K. Yung third offense po is 15,000. Motor modification, lahat po yan, kulay, nagdagdag ka ng ganito, ganyan, is pag nakita po yan ng LTO, ng enforcer, titikitan po tayo, no? Titikit, okay lang sana kung ticket, kung i-impound po ng enforcer yan, medyo syempre perwisyo po sa atin, no? So ayan na po, no, nagbigay na po ako ng reaction po para dun sa video na ginawa po ng LTO. So lagi tayong mag-iingat, no? Sumunod tayo sa alintuntunin
Yun po ang binigay. So, wala na po tayong testing, no? Kasi hindi na po talaga siya kasali. So, mababawasan na po tayo ng pagtulong. Yun po yung nakasaad po dito sa memorandum po ng JAO 2014.01. Sana maintindihan nyo rin po. Siyempre, yung sinasabi kasi is for awareness po. Kailangan po kasi magiging responsable tayo paggamit ng Muffler. Siyempre, ito ay para sa kapayapaan ng komunidad, public safety, road discipline, of course, at maayos na enforcement. Dapat yun, siyempre tayo, enforcer tayo. Dapat yung tama ibigay natin. Kung talagang mali naman, talagang maingay naman, di hulihin natin talaga, no? So, wala na po tayong testing, ha. Ano na po, cancel na po yan. Wala na tayong pre-testing and pre-checking po. So, yun lang mo po. Salamat. Maraming salamat. God bless po.